Hey guys! Welcome to the vlog. Ayan, so for today's video, meron lang tayong pag-uusapan guys. Actually, continuation to nung vlog namin kagabi about dun sa bagong news ngayon dito sa Alberta. So ito yung ipinost nila yung yung sa mga Alberta Opportunity Stream. Ayan, so kasi kagabi guys, syempre hindi rin namin maiwasan na mag-isip kung ano yung magiging plan B, plan C namin dahil nga sa bagong news na to. So actually maraming apektado dito guys, especially yung mga temporary foreign workers dito na gustong magkaroon ng PR, pero sa kasamaang palad is hininto muna nila. Pansamantala lang naman to. So ito guys, nandito si Emma kasama natin at pag-uusapan natin nga itong sa mga nangyayari dito sa Alberta. Yan. Okay, so ano bang magiging plano natin? So, di ba sabi natin kahapon sa vlog, dapat meron tayong plan A, plan B, plan C, hanggang letter Z man yan o kung ano man. Pero yan, syempre hindi naman tayo agad-agad, dito na tayo agad pupunta. So, kino-consider din natin yung mga opinion, yung mga comments ng mga viewers and subscribers natin. Kasi syempre, when we come here in Canada, hindi naman natin alam lahat. Hindi natin alam lahat ng pathways, hindi natin alam lahat ng gagawin. So, kaya nga, di ba, dapat may constant research din tayo. Yes. And, ito nga yung mga nakita nating mga recommendations. So, based sa situation din natin, di ba? Yung iba nagko-comments dito, citizen na ng Canada. Yung, syempre, Pinoy, kasi Pinoy yung language natin. Yun yung mga viewers talaga ng channel na to. And yung iba, permanent residents na nakapagdaan na rin sa ganitong butas ng karayo. Yan, yung mga same experiences din daw before, same na nagkaroon din daw ng ganitong changes ng immigration rules. So, tingnan natin yung mga nire-recommend. So, ito, ang comment ni Jaiden, yun nga, pahirapan na makakuha ng pathway. Yeah. And ito, comment niya, Sir Alwin, lipat ka na lang dito sa Saskatchewan. Mataas ang tsansa pag na-nominee ka ng province, ikaw na lang ang main applicant. Yan, kasi pwede naman talaga either ako o siya. Depende talaga sa opportunity kung ano yung pwede. Yeah. So, lipat ka na daw. Tingnan natin, boss. Tingnan natin. Sabi nga namin sa inyo na may mga plan B, plan C naman kami ni Emma. Yan. So malay natin, di ba? Pero yun nga yung matunog na naririnig natin sa Saskatchewan. So ibig sabihin mas madali ma-PR doon. Although syempre magkaibang province. Yan, iba yung way of life. Hindi siya mabilis na agad parang sa Saskatchewan. Isang click mo lang, tara lipat tayo. Syempre, may adjustment ka naman. Para nga sa amin, hindi naman sa Saskatchewan lang nilipat. Whatever province na i-consider namin lumipat, parang big decision yan. Kasi guys, ang hirap talaga maglipat. Ito, isipin ko pa lang lahat. Ipapack na namin, no? Parang ang hirap maglipat. Pero syempre yung iba, if ever man dumating tayo sa point na gano'n, syempre yung iba, ibebenta naman din. Oo. Kapag dumating na sa point na gano'n, so mag-iisip na talaga kami kapag, syempre, end na whatever yung kunwari PGW pinakuha later on and wala pang PR and gusto pa rin namin magstay dito sa Canada, we'll work around that and yan, baka i-consider na nga namin yung ibang province and yung nga sabi ni Jaden, i-consider yung Saskatchewan kasi naririnig ko rin talaga maraming na PPR, mga taga-Ontario nag-move even sa Saskatchewan, mga taga-BC may nag-move sa Saskatchewan, yan yung ibang nag-share. And dito ay may nag-comment din kasi si Water Zura. Yan, marami kasing naglilipatan from BC and Ontario to Alberta. Yeah, possible. Kaya daw, yan, pinos muna yung sa Alberta Opportunity Stream. So, possible kasi kami mismo, marami kaming nakikilalang friends galing Ontario and BC na naglilipatan dito sa Alberta. Pero very, naman yan, dynamic, very fluid yung inter-provincial migration, yung naglilipat-lipat lang ng province kasi ang hahanapin mo dito yung work opportunity kung saan so syempre expenses din, syempre cost of living isa rin sa factor yun na dapat i-consider. Yan, kaya yung iba from BC kasi mahal yung cost of living, kino-consider sa Alberta kasi lower cost of living. Pero yung iba naman, from Alberta, lumilipat sa ibang province. So, hindi naman lahat dito ang punta. Although maraming pumupunta dito nga sa Alberta kasi lower yung tax. And then sabi ni
Ramhern 5120 na overflooded kasi ng mga India, lalo na dito sa Ontario, puro Indians. Yan, so ito yung comment nila. Yan, kaya as we can notice din naman, aside sa Filipinos na marami dito, marami rin talagang Indians. And mas marami ata. mas marami talaga. I think sa school pa lang din namin, majority din. Yun. Kaya siguro nagko-control din talaga yung Alberta. And then ito, another comment ni Sir Henry Legaspi. Yan, another vote for Saskatchewan. Parang dadaanin natin sa voting. Saan kami lilipat? Saskatchewan. Sabi niya, Attorney Emma, try nyo mag-apply sa Saskatchewan. May mga employer na may mga approved LAMIA na pwede ka mag-apply sa website ng company. Yan, dito kasi talaga mahalaga yung LAMIA or yung para sa work permit, diba? Para to allow you to have a work for a certain period of time, supported ka ng employer. Kaya yan, sa Saskatchewan daw marami. So ano, game? Tingnan natin. Dalawa na. Dalawang vote. Although yun nga, nung nagtatry kaming mag-compare between Alberta and Saskatchewan, sa research namin na mas malamig sa Saskatchewan. Although parehong malamig na provinces tong Alberta, Saskatchewan, sabi, mas malamig sa Saskatchewan. Ayan, mag-inquire kayo sa Atlantic Immigration Program, baka dun mas mabilis or mas may chance. Sabi ni Julius Cesar Estrada. Yan, so yan, talaga, kailangan nating mag-research. And more isa research dito yung din talaga. Atlantic Immigration Program kasi mas madali din ma-PR using this pathway, yung AIP. And then, ito, another pathway din, guys. So, itong mga pine-present nilang alternative para sa amin, sa mga nanonood, na katulad namin international students, yan, pwede rin itong mag-apply sa inyo kasi mga other pathways to or alternative ways para ma-permanent resident sa Canada. Sabi naman ni Asuncion Tan, Hi, learn French. They are prioritizing those who can speak French in express entry. Kaya mo yan. Yun nga yun, guys, no? Isa rin sa mga na-vlog namin kay Manong Jovi. Ayan, yan din yung mga sinasuggest niya sa amin na dapat try namin mag-aral ng French nga. Pero syempre, hindi siya ganun kadali hindi siya isang pitik na naman. Alam niyo yung mga alternative pathways, kailangan pag-aralan, pag-isipan, malaking desisyon siya na hindi dapat madaliin. So, pag-aaral ng French, kala mo mabilis lang, pero guys, challenging yan. Tsaka yan ang pinakamahirap, guys, na language. Yung pag-aaral ng French. Hindi siya ganun kadali. Pwede sana kung Espanyol, diba? Yan, mga Viva Espanyol. Yan, kasi meron tayong sort of mga Spanish terms sa ating language. Pero ito kasi French, kinda challenging. Lalo na, spelling pa lang, guys. Spelling and then pronunciation. Ibang-iba. So, but this is one of the pathways. If we are willing to explore that, possible, lang tayo, set aside ng another budget for our French class, and then set aside syempre ng time kasi dapat dedicated ka na pag-aralan siya daily and practicein mo rin daily. And then ito, another comment, ito ibang province naman to VBC, kasi hindi ko mabasa. Sa Nunavut, madali, ingat lamang sa polar bears. Yan. So, one of the Northwest Territories siguro to, or one of the provinces nga. And hindi ako masyadong particular pa sa ibang provinces, pero naririnig ko na tong Nunavut. Ngayon ko na narinig yan. Narinig ko na to, pero hindi ko namatandaan ko nasan siya sa mapa. So, yan, check natin ulit. Pero, yan, pwede ngang ma-PR kasi talaga, guys, sa mga hindi pa masyadong pansinin ng provinces. Kasi gusto nila, doon magpuntahan yung mga tao. Syempre, wag ka nang makidagdag sa mga populated areas like Ontario, BC, and then Alberta. And then, ito naman, maganda yung motivating words na kinoment ni Sir Ranelo Angelo. Hi, Emma, that is just a temporary setback. Do not lose hope. Just keep on exploring and keep your options open. Just like what you said, may mga bala ka pang reserba. Canada needs people like you. Yeah. So, salamat, thank you po. Salamat din sa comment na yun, Kuya. Ng pakiramdam niya. We will explore those options kasi marami naman talaga dyan, lalong-lalo na may mga bagay pa kaming hindi nalalaman. So, continuous learning lang din, and we will share those learnings with you guys. Yan, another vote, Saskatchewan from Mars the Explorer. Sabi niya, nangyari na yan before. Yan, so yung ganitong immigration changes. So, sabi niya, see you in Saskatchewan, guys. Nagpapahiwatig na ba na
lilipat na kami ng province and pangatlong vote na to, Saskatchewan. So, alam ko, sa New Brunswick din, maganda yung PR pathway pero wala pang nagbabanggit sa atin. More on Saskatchewan. Although, syempre, yun yung i-recommend kasi katabi ng Alberta ang Saskatchewan. So, mas madaling puntahan. lumipat. Madaling puntahan. Oo. Yung New Brunswick kasi nasa east siya medyo malayo. ng Canada, kami nasa west na. So, yan, kaya feel ko, Saskatchewan yung nare-recommend. Yan, keep on praying lang po. Yan, maraming nagsasabi talaga na keep on praying kasi sabi nga natin sa news, itong pause ay temporary lang naman. Yan, pwedeng ma-lift na yan sooner. Basta i-accommodate lang muna nila yung mga ongoing applications, diba? Hindi naman pwedeng apply yung mga tao tapos hindi na napapansin or na-accommodate ng Alberta government. Pero we just pray na soon yun, like in 1 year or 2 years, wag lang naman 5 years or 10 years. Tapos na yung PGWP natin. Baka nakauwi na tayo or nakalipat na tayo ng Saskatchewan yan. Pero naniniwala naman ako na babalik din yan. Siguro hindi lang ngayong taon. Siguro maybe next year. O, di ba? Yes. Yan. So, ano ba magiging natin? Magiging thought natin dyan. Or thought. Yan. Pag-isipan yan. So, yun guys, no? Kaya, ayun, kagabi, nag-aalala din kami ni Emma. Although, nabawasan lang naman, no? Ng opportunity na para maging PR tayo dito. Pero, pansamantala lang naman yan. Kaya nga, syempre, nag-iisip na kami ngayon ng plan B namin tsaka plan C. So, ano ba magiging natin? Talagang magiging decision natin. If ever man na talagang umabot na dun sa time na hindi na inabot ng PGWP natin. Wala pa sa ngayon talaga. Honestly, hindi Okay. tayo makaka-decide in just one night or in just one day and then sasabihin na ito yung tatahakin na natin ngayon. So, I think mahaba pa yung time, lalo na kung 2-year diploma yung kinuha ko dito. Meron tayong 3 years PGWP. So, mahaba-habang time yan para mabigyan tayo ng opportunity ni Alberta na maging permanent resident. So, patience lang, pray lang din. Pero, syempre, dapat nandun pa rin sa side natin yung mga other options or plans. Kasi, in any time of the day din, pwede mag-release ng bagong announcement na naman. Dapat ready tayo. May mas magandang no? Oo, dapat ready. Dapat laging ready yung documents. Yan. Pero, hindi pa ngayon magde-decide kasi we still have time. Yeah. Yun. Saka yun nga, sabi nga sa inyo, naniniwala ako na babalik din agad dyan. Yes. Kaya wag tayo masyadong mag-alala sa ngayon, ano? Kumbaga, enjoy lang muna natin kung ano yung meron tayo ngayon. And may marami namang ways dyan para ma-PR tayo. May nag-comment din, sabi ni Josevich, ganyan. Kung open kayo mag-LDR, baka pwede different provinces muna para more options. Oo nga, ba't hindi tayo mag-LDR? Walang hirap nun, guys. Di ba nga meron tong video si Alwin, Calgary to Edmonton, LDR na somehow yun. Mahirap na yung sitwasyon kasi may bata. Lalo na kung magkaibang province. Although, siguro, yan, higher chance kasi sa ibang province na higher chance of PR mapupunta yung isa. Pero mahirap yung ganong sitwasyon. So, kung hindi tayo ma-PR together, we will just return sa Philippines, I think, together. Rather than go part separate ways. Kasi guys, mahirap talaga mag-LDR. Kasi tapos, times 2 pa ang bills. Oo, syempre. Magre-rent ako, magre-rent siya. Tapos isa pa, may bata kami. So, hindi siya siguro applicable para sa amin, yung LDR. Tsaka hindi ko kayang mawala sa tabi ng asawa ko. Hindi kayang maging LDR sa sitwasyon namin. Although, pwede siguro sa sitwasyon ng iba, lalo na kung wala silang anak. Walang anak ko. Walang anak. Pwedeng muna try sa ibang province. Yung isa. Yeah, pwede yun. Pero sa amin guys, siguro hindi namin siya pwedeng i-consider. Talagang ayoko mawala sa tabi na yan. Yun talaga yung pinaka ko dyan guys. Ayaw kong nawawala sa tabi ko si Emma. Baka maniwala sila. Kasi ganun ko kamahal ang asawa ko guys. Yes. Hindi, totoo guys, mahirap LDR. Maraming naghihiwalay sa totoo lang, 'di ba? Alam natin lahat 'yan, guys. So ayaw naming mangyari sa amin 'yon. Yeah, kasi hindi mo masabi may mga tukso, 'di ba? Kaya nga sabi nga tukso. Gwapo ka naman, no? Kaya sabi tukso, layuhan mo ako 'di ba? Whatever. Hindi totoo 'yun. Seryoso guys. Hindi namin siya siguro para i-consider yung pagiging LDR. Yan. 'Yun. Pero yung Saskatchewan na 'yan, siguro pwede pa. No? Kasi nga, malapit lang yun dito. Pinaka, namin siguro yung last option. Kasi marami pa naman guys, talaga sa amin, base sa amin sa sitwasyon namin ni Emma ngayon,
Kumbaga talagang alam mo yung gipit na talaga, pwede siya yung yung pagiging nurse niya, pwede niyang ituloy yun. If ever talaga, guys, nawala talaga. Okay. So, ito naman, comment ni GG2595. Ganito nararamdaman naming mag-asawa for UK naman since I am applying for a job there. So, guys, hindi lang sa Canada yung may mga ganitong immigration rules na pabago-bago na minsan maiipit ka sa sitwasyon mo. So, even sa UK, yan, ganyan din daw yung nangyayari. Isipin mo, yung mga video natin, kakaabot ng mga iba't ibang bansa, Tsaka nakakatuwa na kahit UK yung dapat nire-research niya. Nanonood sila din sa Canada. Live in Canada natin. Hindi, ganun naman kasi tayo mga Pinoy kahit anong lugar yan, kapag, alam mo yun, natutuwa tayo sa storya ng mga bawat kaibigan natin or Pinoy, kapwa Pinoy, papanoorin natin di ba? Yeah. So yun, ma'am, maraming salamat sa inyo from UK. Yan. And then, ito comment ni Ebite Family. Idol, try mo humanap ng employer na nagsusupport ng PR. Since naka-OWP ka naman. Yun nga, guys, talagang, actually, gusto ko, guys. Pero, sa ngayon kasi, ang hirap makahanap ng ganyan, Tsaka yung current company niya, hindi nag-o-offer ng Lamia. So, ang option niya ay, syempre, hanap ng employer. Magre-resign siya dito. Tapos, apply pa ng Lamia. Kapag nag-apply ka ng Lamia, close work permit yun, hindi ka na pwedeng mag-second job, third job. Fix ka lang dun sa employer na yun. Yes, tama yun. Kaya, so, wala ka ng DoorDash nun. Wala akong DoorDash nun. Talagang bawal yun Ayan. So, another option din yun. Pwede talaga yun. Sabi nga kasi, yung paggipit na talaga kami, syempre gagawa naman kami ng way ni Emma. Hindi naman pwedeng hahayaan na lang namin lahat ng mga pinagpagura namin dito, gastos, alam niyo yun. Syempre, kailangan natin gumawa ng ibang way. Yeah, so ito, comment ni Angelica, talagang pabago-bago ang immigration rules ng Canada noon pa. Hindi sila nagpipirme sa iisang rules. Kahit sa mga caregiver or nanny, lalo na kung bago ang secretary ng immigration. Yan, pansin ko nga kasi with the change ng ating immigration minister from Sean Fraser to Mark Miller, yan, nandito na yung very rapid changes na ini-implement ng bagong minister. Yeah. Pero syempre yan, politics na yan. So tingnan natin kung ano ba yung mga susunod pang ipapatupad ng ating bagong immigration minister. So yan, maraming mga words of encouragement, motivation. Wag po kayo mawala ng pag-asa. Wag nyo po kami iiwan dito sa Canada. Hindi kami aalis, guys. Dito pa rin kami. Hopefully. Tapos ito, sabi ni Gilbert Angelo Crodua. Yan, parang some provinces nag-start na maghigpit, hindi lang dito sa Alberta. Dito sa Quebec, may isang pathway na hindi naman talaga required ng French. Basta may validated job offer ang kailangan, enough na yung points to be invited. Pero this year lang, nag-require na din sila ng level 7 French na ma-invite yung mga nandito. So, I think na-mention to ni Manong Joby. So, simple lang dati yung requirement. Ngayon, tinaasan na nila, ginawa ng level 7 pa yung French. One way siguro, ma'am, is to learn French katulad sa previous vlogs nyo. May medyo kaedara na OFWs dito na nag-aaral ng French. Yung iba, level 7 na. What more tayong mas bata. It will take time lang nga, like 1 to 2 years. Tama. Kasi it's not an easy language to learn. Mahirap talaga. Yan. Pero, di ba, may inspire ka kasi nga sabi, yung iba, medyo may edad na. Nagtsatsaga, nag-aaral ng French. Kasi gusto nila talaga ma-PR, kaya gusto nila makapasok sa ganitong pathway. Yeah. So, yan. Consider natin yan. Oo, okay din yan. Yun. Don't lose hope Kenneth Sigwa. Yan. Maraming salamat po sa lahat na nagko-comments. Maraming salamat po. Na mabasa. Yan. Nakakatuwa din, kasi yun nga, nakikita natin or nalalaman natin kung ano yung mga experiences ng mga bawat kapwa natin Pilipino sa iba't ibang parte ng Canada. Pati ibang bansa. Yan. Ayan. So, yun. Yun nga, pray lang tayo, syempre. And then, yung lipat ng province, one of the options namin yan. Pero, syempre, as of now, hindi pa. Hindi pa. Kasi, sabi ko nga sa inyo, pag talagang gipit na kami, marami mo namang bala si Emma. Bala ay uuwi ng Pinas. Bala lang uwi. Hindi. Pero, malaman natin. Nurse or pag-aral ng French. Yan. Try natin lahat. Pag talagang walang-wala talaga, guys, yun.
Uy, Bache na tayo. Bache. Oo. Pack up. Ganun talaga. Kumbaga, Yan. siguro parang At least kung nag-try. talagang ganun man, tinanay namin, talagang kung wala, siguro hindi para sa amin yung Canada. Totoo. Na, hindi naman natin ipipilit yung self natin sa Canada kung wala na talagang way, di ba? Kung wala na, at least nandun dyan, may babalikan tayo sa Philippines. Hindi, pero, baby, naisip ko, bago tayo umuwi ng Pilipinas, mag-anak ka muna. At least citizen na yun, di ba? Yun na sa isip ko, Grabe guys. yung mga plano talaga ng lalaki At least, na to. di ba, advance tayo mag-isip. So, mag-anak muna kami ng isa, Canadian o kahit citizen. dalawa, kasi 3 years yun, siguro makakadalawa pa kami ni Eme. Whatever. So, may dalawa tayong citizen. So, yun lang guys, ang ating comment for today. So, I hope that you learned something from this video. So, if you have any questions, you can just put your comment down below. And subscribe na rin kayo if you have not yet subscribed. And don't forget to click the notification button para updated kayo sa aming future uploads. Okay, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!